Ilang taon na ba tayo? Naisip nyo na ba kung ilang taon pa ang ilalagi natin dito sa mundo? Madalas kapag sumasapit tayo sa edad na 60, parang ang daming biglang nagbabago, di ba? Pakiramdam natin, unti-unting nanghihina ang katawan, bumabagal ang pag-iisip at minsan parang nawawala na ang sigla. Ang sakit isipin ng mga bagay na dati ay madali lang, ngayon ay hirap na tayong gawin. Yung takot na maging pabigat sa pamilya o yung pangamba na hindi na natin ma-enjoy ang mga simpleng saya ng buhay, ito ang madalas na gumagambala sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang simpleng sikreto, isang nakakagulat na paraan na pwede natin gawin sa loob lang ng 5 minuto pagkatapos nating gumising na maaaring magdagdag ng maraming taon sa ating buhay at mas lalong palakasin ang ating sigla at kalusugan. Kahit palampas 60 na tayo, hindi ito mahirap, hindi ito magastos, at hindi ito kakain ng maraming oras. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na makakatulong para mas maging malakas ang ating katawan, mas matalas ang ating isip, at mas masaya ang ating kalooban. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Ang unang gawin na ating tatalakayin ay napakasimple pero madalas nating nakakalimutan, lalo na sa bilis ng takbo ng ating buhay o sa dami ng iniisip nating gawin pagising. Ang gawin na ito ay ang pag-inom ng tubig pagkatapos nating gumising. Oo, tama ang narinig ninyo, tubig at mapak. Marami sa atin, lalo na tayong mga Pilipino, ang sanay na gumising diretso sa kusina at magtimpla agad ng kape. Hindi masama ang kape pero isipin ninyo ito. Pagkatapos ng maraming oras na tulog, ang ating katawan ay nauhaw. Imagine ninyo ang halaman na matagal nang hindi nadidiligan. Kapag binuhusan mo ng tubig, agad itong sumisigla, di ba? Ganon din ang ating katawan. Habang natutulog tayo, patuloy ang paggamit ng ating katawan ng tubig para sa iba't ibang proseso. Nagpapawis tayo, humihinga, at nagpoproseso ang ating mga internal na organo. Kaya pagising natin, dehydrated tayo o kulang sa tubig. Ang unang baso ng tubig sa umaga ay parang pagdililig sa isang tuyong halaman. Binubuhay nito ang bawat cell sa ating katawan. Ba napakahalaga nito sa atin? Lalo na kapag lampas 60 na tayo. Una, tinutulungan ng tubig ang ating metabolism. Ang metabolismo ang siyang responsable sa pagproseso ng pagkain na kinakain natin at sa pagkuha ng enerhiya mula rito. Kapag mababa ang metabolismo, madalas tayong makaramdam ng pagod at hirap sa pagtunaw ng pagkain. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pag-start ng makina ng ating katawan. Pinapabilis nito ang metabolismo at binibigyan tayo ng saganang enerhiya para sa buong araw. Nang paganyan, napakahalaga ng tubig para sa ating digestion. Marami sa atin ang nakakaranas ng problema sa panunaw habang tayo ay tumatanda. Ang pagdumi ay nagiging mahirap at minsan ay nakakaranas tayo ng constipation. Ang sapat na hydration ay napapanatili ng malambot at madaling pagdaan ng dumi sa ating bituka, kaya nakakaiwas tayo sa hirap ng pagdumi. Isipin nyo na lang, ang isang baso ng tubig ay parang paglinis ng ating loob. Tinatanggal ang mga toxins na naipon habang tayo ay natutulog. Pangatlo, ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong din sa kalusugan ng ating utak. Ang ating utak ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig. Kapag dehydrated tayo, nagkakaroon tayo ng brain fog, nahihirapan tayong mag-concentrate, at minsan ay nakakaranas tayo ng pananakit ng ulo. Ang isang baso ng tubig sa umaga ay nagpapatalas ng ating isip, nagpapabuti ng ating memorya, at nagbibigay na mas malinaw na pag-iisip. Kaya anong gagawin? Napakasimple lang. Pagkagising, bago mo pa man kunin ang iyong kape o mag-isip ng almusal, kumuha ng isang basong tubig. Mas maganda kung maligamgam, pero okay lang din ang room temperature. Inumin ito ng dahan-dahan, lasapin ang bawat patak at dami ng paggising ng iyong katawan. Gawin mo ito araw-araw at mararamdaman mo ang kaibahan sa iyong enerhiya at pakiramdam. Hindi lang ito nakakapagpa-refresh, kundi nagpapalakas din ito ng ating immune system, nagpapaganda ng balat at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Isang simpleng gawi pero napakalaki ng pakinabang. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang gawi na magpapaganda sa inyong umaga at magpapalakas sa inyong katawan.
Ito ay ang paggawa ng mga simpleng galaw o stretching bago pa man tayo bumangon sa kama. Marami sa atin ang direktang bumabangon paggising. Minsan pa nga, nagmamadali. Pero isipin nyo ito, ang ating mga kasukasuan at kalamnan ay matagal nang nakahiga at nakapahinga. Kailangan nila ng kaunting paggising bago sila pakilusin ng todo. Ang gentle stretching sa umaga ay parang paggrasa sa mga rusty na pyesa. Pinapalambot nito ang ating mga kasukasuan, pinapaganda ang daloy ng dugo sa ating mga kalamnan, at binibigyan tayo ng mas mataas na enerhiya. Sa ating edad, mahalaga ang flexibility at balance para maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkadapa. Ang regular na pag-unat ay nakakatulong para mapanatili ang mga ito. Paano ba ito gagawin? Habang nakahiga pa rin sa kama, simulan mo sa dahan-dahang paggalaw ng iyong mga daliri sa paa at kamay. Ibuka at isara mo ang iyong mga kamay ng ilang beses. Igalaw ang iyong mga bukong-bukong paikot. Pagkatapos, dahan-dahang iunat ang iyong mga braso sa itaas ng ulo, na parang ipapabangon ka lang mula sa mahabang tulog. Maaari mo ring dahan-dahang ipiko ang iyong mga tuhod at ilapit sa iyong dibdib, isa-isa. Pakiramdam mo ang pag-unat ng iyong likod. Maaari mo ring igalaw ang iyong leeg sa paikot o patagilid ng dahan-dahan. Iwasan ang biglaang paggalaw. Ang pinakamahalaga rito ay pakiramdaman mo ang iyong katawan. Huwag pilitin ang sarili sa anumang posisyon na nakakaramdam ka ng sakit. Gawin lamang ang mga galaw na komportable sa iyo. Ang mahalaga ay ang pagbibigay pansin sa iyong katawan at ang pagkising dito ng dahan-dahan. Ang mga simpleng galaw na ito ay hindi lang nakakatulong sa physical na aspeto, kundi nakakatulong din sa ating mental well-being. Nagbibigay ito ng sense of control sa ating umaga at naghahanda sa atin para sa mga gawain ng araw. Kapag mas relaxed ang ating katawan, mas relaxed din ang ating isip. Ang pag-uunat ay nagpapabuti rin ng ating posture na mahalaga para sa ating likod at pangkalahatang balanse. Isipin nyo, 5 minuto lang ito sa kama pero ang pakinabang nito ay magbibigay ng ginhawa sa buong araw. Ngayon na nalaman natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig at ng gentle stretching sa umaga, handa na ba kayo malaman ang susunod na 2 gawin na magpapabago sa inyong buhay? Jumako tayo sa pangatlong gawi na magbibigay ng liwanag at kapayapaan sa inyong umaga. Ito ay ang gawi ng pagkakaroon ng mindfulness o pasasalamat sa loob ng ilang sandali pagkagising. Sa bilis ng ating buhay, madalas ang una nating naiisip sa umaga ay ang mga problema, ang mga gagawin, o ang mga alalahanin. Pero paano kung subukan nating baguhin ito? Paano kung sa loob ng 5 minuto paggising mo ay hindi mo muna isipin ang mga problema, kundi ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat? Ang gawin ng mindfulness at pasasalamat ay hindi lang simpleng pag-iisip. Ito ay isang ehersisyo para sa ating utak at kaluluwa. Kapag tayo ay nagpo-focus sa pasasalamat, naglalabas ang ating utak ng mga feel-good hormones tulad ng dopamine at serotonin. Ito ay nakakatulong sa pagbawas ng stress, pagpapaganda ng mood, at pagpapatalas ng ating pag-iisip. Sa ating edad, ang pagiging positive at pagkakararamdam ng contentment ay mahalaga para sa ating mental health. Marami sa atin ang nakakaranas ng kalungkutan o pagkabalisa at ang simpleng gawin ng pasasalamat ay maaring maging malaking tulong. Paano ito gagawin? Pagkatapos mong uminom ng tubig at mag-stretch, umupo ka ng komportable, maaring sa gilid ng iyong kama o sa isang silya kung saan ka komportable. Ipikit mo ang iyong mga mata o tignan mo ang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan tulad ng labas ng iyong bintana o isang halaman sa loob ng bahay. Humiya ka ng malalim ng ilang beses, dahan-dahan ang pagpasok ng hangin at dahan-dahan din ang paglabas. Habang huminga ka, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa buhay. Maaring ito ay ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang masarap na kape na iyong inumin, ang sikat ng araw, o ang simpleng katotohanan na ikaw ay gising at buhay. Sa kulturang Pilipino, malalim ang pagkakaugat ng pagiging mapagpasalamat at ang pananampalataya. Maaari mo itong gawing maikling panalangin ng pasasalamat
o simpleng pag-iisip lang. Ang mahalaga ay ang pagbibigay pansin sa mga biyaya na mayroon ka. Sa halip na sa mga kulang o sa mga problema, ang gawin na ito ay nagbibigay ng positibong tono sa iyong buong araw. Parang iniset mo ang iyong kalooban sa isang channel ng positibong enerhiya. Kapag nagsimula ka ng araw na puno ng pasasalamat, mas madali mong haharapin ang mga hamon na darating. Mas magiging pasensyoso ka, mas magiging masaya, at mas magiging matalas ang iyong pag-iisip. Hindi lang ito nakakatulong sa iyong mental health, kundi pati na rin sa iyong physical health. Alam niyo ba na ang stress ay nakakapagpahina ng ating immune system? Kaya ang pagbabawas ng stress sa pamamagitan ng pasasalamat ay nagpapalakas ng ating depensa laban sa sakit. Ngayon, dadako naman tayo sa ika-4 na gawin na lubhang mahalaga lalo na para sa ating mga nasa edad na. Ito ay ang pagkuha ng sikat ng araw sa umaga. Oo, tama ang narinig ninyo, sikat ng araw. Marami sa atin ang umiiwas na sa araw dahil sa takot sa init o sa balat. Ngunit ang umagang sikat ng araw, lalo na mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, ay hindi lang nakakabuti sa ating kalooban, kundi napakahalaga rin sa ating physical health. Ang sikat ng araw ay ang pangunahing pinagkukuhanan ng ating katawan ng vitamin D. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang vitamin D, lalo na para sa ating mga buto at kalamnan. Sa ating edad, madalas tayong nakakaranas ng pagnipis ng buto o osteoporosis at pananakit ng kasukasuan. Ang sapat na vitamin D ay nakakatulong sa pag-absorb ng calcium sa ating katawan na nagpapalakas ng ating mga buto. Bukod pa rito, ang vitamin D ay mahalaga rin para sa ating immune system at sa pag-regulate ng mood. Pero hindi lang yun ang benepisyo. Ang pagkuha ng sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong din sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang natural na sleep-wake cycle ng ating katawan. Kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw sa umaga, sinasabi natin sa ating utak na oras na para gumising. Nagpapadala ito ng signal sa ating utak na bawasan ang production ng melatonin, ang hormone na nagpapantulog sa atin. Ito ang dahilan kung bakit mas nagiging alerto tayo sa umaga at mas nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi. Marami sa atin ang nahihirapan matulog sa gabi habang tumatanda at ang simpleng gawin na ito ay maaaring maging solusyon. Paano ito gagawin? Napakasimple. Pagkatapos mong mag-isip ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, lumabas ka ng bahay kahit sa balkone lang o sa bakuran o kaya ay buksan mo ang bintana mo at tignan ang sikat ng araw. Hindi mo kailangan na magbabad sa araw. 5 hanggang 10 minuto lang ng direct sunlight exposure sa balat ay sapat na. Kung kaya mo, maglakad-lakad ka ng bahagya sa labas kahit sa loob lang ng inyong compound o sa kalye ninyo habang nasisikatan ka ng araw. Damhin mo ang init sa iyong balat, ang liwanag sa iyong mga mata. Ito ay nakakapagpising sa ating katawan at isip. Kung mainit na ang araw, huwag pilitin ang sarili. Ang importante ay ang umagang sikat ng araw na hindi pa masyadong matindi. Ang gawin na ito ay parang pag-charge sa iyong internal battery. Nagbibigay ito sa iyo ng natural na enerhiya, nagpapaganda ng iyong mood at nagpapabuti ng iyong tulog sa gabi. Isipin mo, ang mga halaman ay kailangan ng sikat ng araw para lumaki. Tayo rin, bilang tao, ay kailangan ito para maging malusog at masigla. Sa pamamagitan ng pagkuha ng sikat ng araw sa umaga, hindi lang natin pinapalakas ang ating buto at immune system, kundi binibigyan din natin ang ating sarili ng isang natural na dose ng kaligayahan. Ngayon, dahil natakay na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, pag-stretch, pagpapasalamat, at pagkuha ng sikat ng araw, handa na ba kayong malaman ang huling 2 gawin na magbibigay ng mas mahabang buhay at kalidad sa inyong mga umaga? Dumating na tayo sa ika-5 gawin na lubos na makakatulong sa ating kalusugan at haba ng buhay. Ito ay ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina. Marami sa atin, lalo na tayong mga nasa edad, ang madalas na nagpapalipas ng almusal o kumakain ng almusal na puro carbohydrates tulad ng pandesal at kape o lugaw. Bagamat masarap ang mga ito,
Hindi ito sapat para sa pangangailangan ng ating katawan sa protina. Bakit ba napakahalaga ng protina, lalo na sa ating mga lampas siksiti na? Ang protina ay ang building block ng ating mga kalamnan, puto, balat, at halos lahat ng tissue sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang ating muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang dahilan kung bakit tayo nang hihina, mas madaling mapagod, at mas madaling madapa. Ang sapat na protina sa almusal ay nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle mass at lakas. Hindi lang ito nakakapagpatibay ng katawan, kundi nakakatulong din sa pag-regulate ng ating blood sugar. Kapag kumain tayo ng almusal na mataas sa protina, mas matagal tayong busog, kaya hindi tayo madalas mag-crave ng matatamis o junk food, at mas nagiging stable ang ating blood sugar levels. Ito ay mahalaga lalo na sa mga may diabetes o nasa pre-diabetic state. Paano ba ang tamang protein-rich breakfast sa kulturang Pilipino? Hindi mo kailangang kumain ng mamahaling steak sa umaga. Mayaman tayo sa mga pagkain Pilipino na mataas sa protina at abot kaya. Isipin mo ang pritong itlog na isang kumpletong protina. Maaari ka rin mag-almusal ng tinapa, daing o tuyo, mga isda na mayaman sa protina at omega-3 fatty acids na mabuti para sa puso at utak. Kung may natirang adobo o nilagang manok mula sa hapunan, maaari mo rin kainin ito para sa almusal. Ang importante ay magkaroon ng sapat na protina sa iyong unang kain sa araw. Limitahan ang dami ng kanin o tinapay na iyong kinakain at palitan ito ng mas maraming protina at gulay kung available. Halimbawa, sa halip na 2 tasa ng kanin, subukan ang kalahati lang at dagdagan ang bahagi ng itlog o isda. Kung wala kang ganito, kahit ang simpleng peanut butter sa whole wheat bread ay may protina din o kaya naman ay Greek yogurt kung mayroon kayo. Protein-rich breakfast ay nabibigay ng matatig na enerhiya sa buong umaga, nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at nagpapalakas ng iyong katawan mula sa loob. Mararamdaman mo ang kaibahan sa iyong sigla at sa iyong pakiramdam. Hindi ka na madaling mapapagod at mas magiging alerto ka sa iyong mga gawain. At sa wakas, dumating na tayo sa ika-6 at huling gawi, ngunit hindi ito nangangahulugang pinakahuli sa kahalagahan. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakamahalaga para sa ating pag-iisip. Ito ay ang paggawa ng simpleng mental exercise o pag-aaral ng bagong bagay sa umaga. Habang tayo ay tumatanda, madalas nating napapansin ang unti-unting paghina ng ating memorya o ang pagbaba ng ating kakayahang mag-isip ng mabilis. Pero tulad ng ating mga kalamnan, kailangan din ng ehersisyo ang ating utak para manatiling matalas at malusog. Ang paggawa ng mental exercise sa umaga ay parang pagising sa ating utak. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng cognitive function, pagpapabuti ng memorya, at pagpapatalas ng ating problem-solving skills. Kapag ginagamit natin ang ating utak sa pag-aaral ng bagong impormasyon o sa paglutas ng puzzle, lumilikha tayo ng bagong neural connections sa ating utak na siyang nagpapalakas dito. Isipin mo, kung hindi mo gagamitin ang iyong mga kalamnan, manghihina ang mga ito. Ganun din ang ating utak. Ano ito gagawin? Napakaraming paraan. At ang maganda rito ay maaari mong piliin ang sa tingin mo ay masaya at nakakaingganyo para sa iyo. Maaari mong basahin ang isang bahagi ng pahayagan, lalo na ang mga balita o opinyon na nangangailangan ng kaunting pag-iisip. O kaya kung meron kang cross-stitch puzzle, sudoku o crossword puzzle, subukan mong sagutin ang ilan sa mga ito. Kung mahilig ka sa mga libro, basahin ang isang kabanata sa umaga. Ngayon, sa panahon ng teknolohiya, maaari mo ring subukan ang mga brain training apps sa iyong telepono o tablet o manood ng mga educational videos na nagtuturo ng bagong kaalaman. Ang pinakamahalaga ay ang regular na pagbibigay ng hamon sa iyong utak. Subukan mong matuto ng isang bagong salita araw-araw o alamin ng isang bagong impormasyon tungkol sa isang bagay na interes mo. Maaari ka ring makinig sa mga podcasts na nagbibigay ng kaalaman habang nagkakape. Ang gawin na ito ay hindi lang nakakatulong sa memorya, kundi nakakapagababa din ng risk ng dementia at Alzheimer's disease. Ang pag-aaral ng bagong bagay ay nagbibigay ng sense of purpose at accomplishment na nakakatulong sa ating mental well-being at kaligayahan. Isipin mo, sa bawat umaga na nagsisimula ka sa pag-challenge sa iyong isip,
Binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong manatiling matalas at aktibo sa mahabang panahon. Ito ang sekreto para manatiling bata ang ating isip kahit ng ating katawan ay tumatanda na. Ayan na. Natapos na natin ang pagtalakay sa 6 na simpleng gawin na pwede ninyong gawin sa loob lang ng 5 minuto pagkatapos gumising na maaaring magdagdag ng maraming taon sa inyong buhay at mas lalong palakasin ang inyong sigla at kalusugan. Sinimulan natin sa kahalagahan ng pag-inom ng tubig para sa hydration at digestion. Pagkatapos ay tinuklas natin ang benepisyo ng gentle stretching para sa flexibility at enerhiya. Nagpatuloy tayo sa kapangyarihan ng pasasalamat para sa mental health at positibong pananaw. Nalaman din natin kung gaano kahalaga ang sikat ng araw para sa vitamin D at magandang tulog. At syempre, ang kahalagahan ng protein-rich breakfast para sa lakas ng kalamnan at stable na enerhiya. Sa huli, pinag-usapan natin ang pag-ehersisyo ng utak para sa matalas na memorya at cognitive function. Tandaan mga kapwa Filipino, hindi kailangan ng malalaking pagbabago para makamit ang malaking resulta. Ang maliliit na gawi na ginagawa ng tuloy-tuloy at may disiplina ang siyang susi sa mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Ang bawat umaga ay isang bagong pangkakataon para alagaan ang ating sarili. Huwag nating sayangin ito. Ang bawat isa sa atin ay may kakayang baguhin ang ating kalusugan at buhay at simulan ito sa mga simpleng akbang na ito. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan. I-share ninyo sa comment section sa ibaba kung alin sa mga gawin na ito ang susubukan ninyo o kung mayroon na kayong ginagawa na nagbigay ng magandang resulta sa inyo. Napakahalaga ng inyong mga kwento. Kung nakita niyong kapaki-pakinabang ang videong ito, huwag kalimutang i-like ito para mas marami pa tayong maabot na kapwa Filipino na naghahanap ng paraan para pagandahin ang kanilang buhay. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga helpful tips at payo. Ang ating komunidad ay lumalaki at masaya ako na kasama kayo rito. Patuloy tayong mangarap, patuloy tayong kumilos at patuloy tayong mabuhay nang may sigla at kaligayahan sa bawat edad. Mabuhay kayo at naway magkaroon kayo ng mas mahaba at mas masaganang buhay. Live your best life at every age.